Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Ape. Isa po itong requested na technical analysis mula po dito kay ka-crypto natin dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay papala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin ang pagte-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Ape. At mapapansin po natin dito na matagal na po siyang naglalaro dito sa pagitan ng resistance line natin dito na 1.323 at support line na 1.008. Ayan, nag-umpisa pa siya rito noong mga April 13. Ayan, naglalaro lamang po siya. Ayan, nagko-consolidate or nagsa-sideways lamang po siya rito. Kaya hanggang sa hindi po siya nakakawala dito sa resistance line natin dito sa itaas or support line dito sa ibaba, ay mananatili po siyang magko-consolidate dito. At syempre yung inaasahan po natin ay yan, dito po siya makakawala dito sa resistance line natin dito. Kaya pag nakawala po siya rito ay ang inaasahan po natin dito ay makakaranas po siya ng isang bullish breakout kung saan ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. Pero kung pagsakaling dito po siya nagkaroon ng breakout dito sa support line natin dito na 1.008 ay nakakabahala na po yan kasi babagsak po siya sa mas mababang presyo. Ayan, nakakatakot po yan kapag ganyan na po yung mangyayari dito kay Ape kasi mababang presyo na po ito, bottom support line na po natin itong 1.008 na ito. Kaya yan, ang inaasahan po talaga natin ay dito siya magkakaroon ng breakout dito sa ating major resistance line dito na 1.3223. Ayan, kasi pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay sinyalis po yan na siya ay makaka-recover na or siya ay magpapatuloy na sa kanyang pag-angat sa presyo. Zoom out po natin. Meron po kasi tayong isang malaking triangle pattern dito. Isa po itong descending triangle pattern. Ito po yung kanyang lower portion. Ayan. Ito yung pattern natin dito. At ito naman yung kanyang upper portion. At nitong mga May 5, ayan, ay dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion nito. Yan, isa po sana itong bullish breakout. Yan, tuloy-tuloy na po sana siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero hindi po kinaya ng kanyang bullish momentum. Tumalbog po siya kasi may nakaharang dito. Nagkaroon na nga siya ng bullish breakout. Ayan, aangat na sana siya pero nauntog po siya sa isang napakatigas na harang dito. Kaya nauwi po yan sa pagko-consolidate. Sinubukan po niya ulit na basagin dito noong May 27 pero bigo po siya. Yan, muli po siyang pinabalik dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Ayan. Pero valid pa rin po. Masasabi kong nananatiling valid pa rin po yung bullish breakout natin dito sa descending triangle pattern na ito. Ayan. Valid pa rin po yan at yung nakikita ko po na pinakamataas na price target natin na maaari niyang akyatin ay ang 2.507. Ayan, aakyatin po niya yan. Kung sakaling nabasag po niya ito, yan, yung major resistance line natin dito sa 1.323 ay ayan, dito na po niya aakyatin yung ating pinaka price target natin dito sa 2.507. Pero sa tingin ko ay hindi po niya kaagad mararating ito sapagkat dito sa 1.861 ay isa na naman po itong matibay na harang. Ayan, isa na naman itong matinding roadblock. Kaya kung pag umangat po siya rito, ayan, at bumangga po siya rito ay maaaring makaranas po siya ng consolidation na naman dito. Ayan, pag bumangga po siya rito ay malamang ay baka magko-consolidate na naman po yan para makapag-ipon ng sapat na bullish momentum, ayan, para bago niya magawang basagin ito. Ayan, pero pag nagawa po niyang basagin ito ay ayan, dito na po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan, yan po yung pinakamataas na price target na nakikita ko dito kay Ape.
Yan, ang 2.507 dulot po ng kanyang naranasang breakout dito. Kaya yan, hirap po talaga siyang makaangat kasi ang mga harang natin dito ay mga major resistance line. Ayan. At saka base pa sa ating dalawang indicators dito ay mahina po yung momentum ni Ape. Yan, yung ating yung katawan po ng ating hazard indicator ay hindi po gaanong mataba. Yan, yung gusto po nating makita na sukat ng katawan nito ay yung at least ganito kataba or ganito. Ayan, ganyan po yung kanyang sukat sa kanyang pangangatawan. Pero dito ay parang ayan, maliit po yung kanyang pangangatawan. Kaya indikasyon po yan na mahina yung kanyang bullish momentum. Yung ating QQE mod indicator naman dito ay ayan, bullish naman po yung signal natin dito. Kaso yung mga sukat nito ay yan, lumiliit yung mga sukat nito. Ibig sabihin ay ito ay nakakaranas ng correction. Ayan, or retest. Kaya ibig pong sabihin ay mahina na rin yung kanyang bullish momentum. Kaya mukhang malabo po na magkakaroon siya ng breakout dito sa ating major resistance line na ito. Kaya kakailanganin pa niya na mag-ipon ng sapat na bullish momentum. Kaya mukhang sa mga paparating na araw ay mukhang magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate dito sa ilalim. Ayan. Hanggang sa unti-unti siyang makaipon ng sapat na pwersa. Ayan, at ito yung kanyang gagamitin para mabasag yung major resistance line natin dito. Kaya ayan. At yan po yung aking technical analysis dito kay Ape para kay Ka-Crypto. Ayan, meron po tayong isang descending triangle pattern dito na nagkaroon ng bullish breakout at yung pinaka price target na nakikita ko rito, pinakamataas na price target nito ay ang 2.507. Yun nga lang, at bago niya marating ito ay kailangan po talaga niyang malampasan yung mga major resistance line natin dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.